nakatanaw si Riley sa labas ng bintana. Wala naman siyang ibang makita roon kundi ang makapal na ulap. Hindi niya ugali ang tumingin sa labas ng bintana, ngunit kahit ganoon ay sa tabi pa rin ng bintana ang pinili niya. Kahit paano naman kasi ay nakakabawas iyon ng kanyang pagkainip. Nasa New York ang kanilang negosyo at doon rin naninirahan ang buong pamilya niya. Napabuntong hininga si Riley. Nag-stop over siya sa Hong Kong for a business meeting at ngayon nga ay papunta siya ng Pilipinas para sa isang project nila doon. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi negosyo ang nasa isip niya. Kahit sabihin pa na iyon ang dahilan kung bakit siya papunta sa Maynila. Kung hindi lamang niya kinakailangang personal na pangasiwaan ang pagbili ng isang isla sa Boracay para gawing resort ay hindi niya maiisipang pumunta roon. Kasamang ibang kasosyong Amerikano at ng kanyang ama, malaking bahagi ng kanilang negosyo ang pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga first-class beach resorts sa ilang mga bansa sa Asia Pacific, gaya ng Thailand, Indonesia at Polynesian Islands. At dahil lang nga rin sa proyektong iyon, batid niyang mapapadalas ang pagbabiyahe nga sa Pilipinas. Sa naisip ay nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi dahil ayaw niya sa bansang iyon. Sa katunayan ay napamahal na rin sa kanya ang bansang pinanggalingan ng kanyang lola. Hindi na rin bago sa kanya ang pakikihalubilo sa mga Pinoy. His mother, who was half American, half Filipina, still possessed the traits of a typical Filipina. At kung titignan niya ang kanyang sarili sa salamin, maliban sa kanyang mga mata, katangkaran at matangos na ilong, hindi nalalayo ang kanyang itsura sa isang Pinoy. Kaya kahit sa Amerika na siya'y pinanganak at nagkaisip, hindi banyaga sa kanya ang kultura at paraan ng pamumuhay ng isang Pilipino, pati na rin ang wika nito. Marahil ay dahil na rin iyon sa naging malimit na pagbiyahe sa bansang iyon at sa impluwensya na rin ng kanyang lola at mama, na lalo pang pinaigting ng isang taong naging malapit sa puso niya. Minsan na ring sumagi sa isip niya noon na manirahan sa Pilipinas kasama ang babaeng iyon. Gumuhit sa kanyang alaala ang magandang mukha ng taong iyon. Si Denise. Parang kailan lang ay magkasama sila nito. Denise was smart, beautiful and kind. Magpapakasal na sana sila, but he realized na mahal pa rin nito ang dating asawa kaya nagparaya siya. Kahit masakit ay sinabi niya rito na balikan nito ang asawa. Higit sa lahat, hangad niya ang kaligayahan nito na alam niyang hindi nito makakamtan sa piling niya. At ngayon, sa muling pagpunta niya sa Pilipinas, hindi malayong magkita uli sila nito. At iyon ang kanyang nais na iwasan. Ayaw niyang makita nito na nangungulila pa rin siya rito. Hindi na dapat malaman nito na hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa kanya ang kanilang paghihiwalay. Muli siyang napahugot ng malalim na hininga. Hindi na dapat niya iniisip si Denise. Hindi naman ito ang ipinunta niya roon. Tumingin siya sa kanyang relos. 30 minutes pa bago lumapag ang eroplano. Nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Kalalabas na niya mula roon nang di sinasadyang mabunggo niya ang isang babae. Sa laki ng bulto ng kanyang katawan ay nabuwal ito. "I'm sorry." Mabilis niyang hingi ng paumanhin at kaagad na tinulungan ito. Nang hawakan nito ang kanyang kamay, noon niya lang napansin ang mga mata nito. Sa sansaglit na yon, tila nabato-balani siya sa magagandang mata ng babae. "Are you okay?" Tanong niya nang makatayo na ito. Itim na itim ang mahabang buhok ng babae at morena, kaya nahuhulaan niyang Filipina ito. At para sa isang karaniwang Pinay, matangkad ito. Tumingin ito sa kanya. "Yeah, I'm okay." Anito, malamyos din ang boses ng babae. Nang umiti ito ay naglabasan ang mga maliliit na dimples nito sa magkabilang pisngi. Napatitig siya sa magandang mukha nito. Gusto pa sana niyang tignan ang mukha ng babae at kausapin ito, ngunit tumalikod na ito sa kanya. Tila nagmamadali ito. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip.
at pasimpleng sinundan niya ito. Nakita niyang pumunta ito sa economy section ng eroplano. Kagaya niya, nakaupo rin ng babae sa tabi ng bintana. Lalapitan sana niya ito nang makita niyang tumayo ulit ito. Sa pagkakataong iyon ay nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. May karga na itong isang sanggol. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi niya inakalang isa na palang ina ito. Wala kasi sa mukha nitong may asawa na, lalo na ang may anak. Nang makita niya iyon ay nagbago ang kanyang isip na lapitan ito. Sa halip ay pumihit siya patalikod at bumalik na lang sa kanyang kinauupuan sa kabilang bahagi ng eroplano. Simula nang pumunta si Diana sa Hong Kong, ilang araw na rin kulang siya sa tulog. Sanay naman siya sa puyatan dahil nagtatrabaho siya sa isang call center. Pero kahit na ganoon, pagod pa rin ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Kahit gusto niyang matulog ay ayaw naman siyang dalawin ng antok. Marahil ay natatalo iyon ng mga alalahanin na nasa isip niya. Tinignan niya ang isang taong gulang na sanggol na nasa kanyang mga bisig. Mabuti pa ito at nahihimbing na uli. Hindi nito alintana ang problemang nakaabang sa kanilang pagdating sa kanilang pupuntahan. Binigyan niya ito ng magaan na halik sa noo. Kapag kuwan ay napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila pagdating sa Pilipinas. Tiyak na marami siyang ipapaliwanag sa kanyang mga magulang, lalo na ang tungkol sa sanggol, kung sakaling makita iyon ng mga ito. Ano ang ibibigay niyang dahilan? Dalaga siya nang umalis sa kanila at ngayon ay babalik siya na may dalang bata. Kung sabagay, dalaga pa rin naman siya dahil hindi niya talaga anak si Kimi. Pero dahil sa pakiusap ng kanyang ate Kathy, sa kanya na naatang ang responsibilidad sa bata. Napailing siya. Ang akala niya ay isang magandang balita ang hatid ni ate Kathy nang tawagan siya nito sa telepono at papuntahin sa Hong Kong para umano magbakasyon. Ngunit nagkamali siya. Pinapunta pala siya nito para hinga ng tulong. Kaya pala ayaw nitong ipasabi sa mga magulang nila na pupunta siya doon. May inililihim pala ito sa kanila. Muling sumagi sa kanyang alaala ang kanyang ate. Ang dasal niya ay maliwanagan sana ang isip nito. Mabait namang tao ito. Iyon nga lang ay nakakagawa ito ng mga bagay na hindi nito pinag-iisipan. Gaya na lamang ng maagang pagpapakasal nito. At paghihiwalay rin dahil iresponsable ang napangasawa niya. Buti na lang ay hindi ito nagkaanak sa ex nito. Maglilimang taon na rin ito sa Hong Kong. Kahit madalang itong tumawag, hindi naman ito nakalimot sa kanila. Ito pang nagpaaral sa kanya sa kolehiyo sa Maynila. Dahil hindi na iyon kaya pang gastusan ng kanyang mga magulang. Dahil may isang kapatid pa siyang nag-aaral sa high school. Kaya ang ate niya ang sumagot ng lahat ng kanyang gastusin hanggang sa makatapos siya at makahanap ng trabaho. Ang akala nila ay maayos na ang buhay nito roon. Dingid sa kanilang kaalaman ay sumuong na naman pala ito sa isang problema. Nagkaroon ito ng relasyon sa katrabaho nito na may asawa. At bunga ng bawal na relasyon na iyon ang hawak niyang pamangkin na si Kimi. Kailangan daw niyang iuwi ito dahil galit na galit umano ang asawa ng boyfriend nito at natatakot siya na baka mapaano ang bata. Huwag din daw niyang ipaalam sa mga magulang ang tungkol sa problema nito dahil siguradong tuluyan ng magagalit ang mga magulang nila at mag-aalala. Ang ganoong intindihin ay makakasama pa sa kalusugan ng kanyang mga magulang. Litong-lito siya sa gusto nitong mangyari. Napakarami nitong hinihingi sa kanya at hindi niya alam kung paano gagawin iyon. Ngunit paano niya matatanggihan ang pakiusap nito gayong napakalaki ng utang na loob niya rito? Alam niyang siya lang ang makakatulong dito sa oras ng pangangailangan nito. Nangako naman ito sa kanya na sasagutin ang mga gastusin at higit sa lahat, babalikan nito ang anak sa kanya. Pagdating naman sa kanilang mga magulang, mas mabuti ngang hindi muna malaman ng mga ito ang tungkol kay Kimi. Hindi siya mahihirapang ilihim ang bagay na iyon sa mga ito dahil hindi naman nagpupunta ang mga magulang niya sa bahay niya. Mahigit 2 taon na nang huling lumuwas ang mga ito sa Maynila
At iyon ay noong graduate siya sa FEU. Hindi rin magtataka ang mga ito kung hindi siya umuwi sa kanilang probinsya dahil alam ng mga ito na abala siya sa trabaho. Napabuntong hininga siya at napatingin sa pamangkin. Hindi ganoong kalakihan ang magiging sakripisyo niya para dito. Iyon nga lang ay kinakailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho para mabantayang mabuti ito. Hindi niya pwedeng iwan ito sa kung sino na lang. Tutal, mga ilang buwan lamang naman iyon. Ang sabi ng kanyang ate ay kukunin agad nito ang anak kapag naayos na nito ang problema. At kung babalik na siya sa pagtatrabaho, madali naman uli siyang makakahanap ng mapapasukan dahil may karanasan na siya. Ang dalangin na lamang niya ay sana madaling maayos ng kanyang kapatid ang problema nito para sa kapakanan ng bata. Sa ngayon, siya muna ang magiging ina ni Kimi at alam niyang hindi magiging madali ito. Maaari pa siyang machismis na disgrasyada, pero wala siyang pakialam. Ang importante ay ang kapakanan ng kanyang pamangkin. Muli niyang tinignan ito, hindi pa rin ito nagigising. Nakakatuwang pagmasdan nito, payapang-payapa itong nahihimbing. Maya-maya ay namigat na rin ang kanyang mga mata hanggang sa siya naman ang nakatulog. Naalimpungatan lang siya nang marinig niya ang anunsyo na malapit nang lumapag ang eroplano. Hirap si Diana na kunin ang kanyang maleta mula sa baggage conveyor dahil karga-karga niya si Kimi. Nakailang ulit nang umikot iyon, ngunit hindi pa rin niya makuha ang kanyang gamit mula roon. Nang mga sandaling iyon ay napansin niya ang lalaking nakabangga niya kanina sa eroplano. Nakatayo ito sa kabilang panig ng umiikot na conveyor at waring pinagmamasdan siya nito. Sa halip na matuwa ay bahagyang napasimangot siya. Pakiramdam niya ay pinagkakatuan nito ang paghihirap niya sa pagkuha ng maleta. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya. "Here, let me help you with that." Anito sabay hawak sa kanyang maleta. Inilapag nito iyon sa kanyang harap. "Salamat," wika niya rito. Guni-guni lang pala niya iyon para isipin na pinagkakatuan siya nito. Kumunot ang noon nito. Marahil ay hindi nito naiintindihan ang kanyang sinabi. "I mean, thank you," dugtong niya. Hindi niya matukoy kung ano ang nationality nito. Kung hindi lamang ito matangkad at kulay abo ang mga mata, masasabi niya na isa itong Pilipino. Isang napakagwapong Pilipino. Sa tansya niya ay naglalaro sa 28 hanggang 30 anyos ang edad nito. "You're welcome." Formal na tugon nito. Ganun pa man ay hindi siya nakaramdam ng pagkailang dito. Marahil ay dahil sa mga mata nito na parang nakangiti. "You were the guy on the plane," anya nang hindi ito nagsalita. "Yes, I'm the one who bumped you and I'm sorry about that." Ngumiti ito at pakiramdam niya ay gumaan ang pakiramdam nito. Pati tuloy siya ay napangiti. Nang mga sandaling iyon ay tila nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin. Naisip niyang dapat ay mas madalas itong ngumiti. Tumingin siya kay Kimi. "Cute kid. Her father must be Chinese." Bigla na lang sabi nito. Sa puntong iyon ay bumalik sa pagkaseryoso ang mukha nito. "Yes, he is." Kumpirma niya. Naisa niyang idugtong na pamangkin lang niya ang kasama niyang bata. Ngunit hindi na niya ginawa. Para saan? Wala namang kaso kung isipin nito na anak niya si Kimi. "Is this your first time here in Manila?" Tanong niya. Wala naman siyang ibang maisip na sabihin dito. Nais pa sana niyang makausap ito ng matagal. "Not really." Matipid na tugon nito. Tila may tinignan ito sa likuran niya. "Look, I'd better be going." Pagkatapos magpaalam ay tumalikod na ito sa kanila. Napahugot siya ng hininga habang pinagmamasdan ng pag-alis nito. He was so damn attractive. Iyon nga lang, medyo may pagkasuplado ito. Magkaganon pa man, tingin niya ay gentleman pa rin ito dahil sa pagtulong nito sa kanya. Ilang oras pa ay nasa kanyang bahay na siya. Unang bahagi iyon ng isang bungalow na hinati sa 3 at ginawang paupahan. Nasa isang pribadong subdibisyon yun sa Las Piñas.
Pagkarating niya roon ay nilipag niya si Kimi sa isang tabi at binuksan ang aircon. Iyon ang unang pinag-ipunan niya na magkatrabaho siya. Hindi siya maluho sa mga gamit na pansarili. Hindi rin siya mahilig sa mga gimmick. Ang gusto lang niya ay malamig ang kanyang pakiramdam. Pinagpag agad niya ang kobrekama at muling inayos iyon saka inihiga si Kimi roon. Pinalitan niya ito ng diaper at damit saka binigyan ng gatas sa feeding bottle. Maya-maya ay pareho na silang nakatulog. Kinabukasan ay ginayakan niya ang kanyang pamangkin at isinama ito sa kanyang pinagtatrabahuang call center sa Alabang para isumite ang kanyang letter of resignation. Pagkatapos noon ay tumuloy silang magtiyahin sa South Mall para bumili ng stroller at iba pang gamit ni Kimi. Pagkatapos kumain ng pananghalian ay nagpunta sila sa grocery para mamili ng kanilang mga kakailanganin sa loob ng isang linggo. Ang akala niya ay makakapagpahinga na siya pagdating sa bahay. Ngunit nang makita niya ang dalawang taong naghihintay sa labas ng kanyang pinto, ay biglang nawala ang kanyang pagod at napalitan niyon ng matinding kaba. Gusto sana niyang habulin ng taxi at muling sumakay roon para takasan ang mga taong naroon. Pero huli na, nakita na siya at si Kimi ng mga ito. Hindi na alis ang tingin ng mga ito sa kanyang pamangkin. Nabakas niya sa mukha ng mga ito ang pagkabigla at pagtataka. Nay! Tay! Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya sa mga ito. Sana ay nagpasabi kayo sa akin nang nasundo ko kayo. Malugod na wika pa niya habang papasok sa tarangkahan. Nagmano siya sa mga ito na para bang normal lang ang lahat. Bakit ho ba kayo napaluwas? Tanong niya sa mga ito. Napansin niyang nakatingin lang ang mga ito sa batang dala niya. Aayusin namin yung pensyon ng tatay mo sa SSS. Sabi ng kanyang ina. Samantalang tahimik naman ang kanyang ama. Iginiya niya ang mga ito sa loob ng bahay. Saglit na ipinasok muna niya si Kimi sa loob ng kwarto para maayos itong makatulog. Sana ay tinawag niyo na lang sa akin yun, tay. Pwede naman akong maglakad nun basta may letter of authorization. Anya nang makalabas siya ng silid. Nadatnan niyang nakaupo na ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama ay palakad-lakad sa maliit na sala. Gusto ka rin naming madalaw rito. 2 taon ka nang hindi nakakauwi sa atin. Sabi ng kanyang ina. Kanino nga palang anak yung baby na kasama mo? Tugtong nito kapag kuwan. Oo nga, yun din ang gusto kong malaman. Sino ba yung batang yun, Diana? Walang katuwaang mahihimigan sa boses at ekspresyon ng mukha nito. Alam niya nang mangyayari ito. Si Kimi ho ba? Anak po siya ng kaibigan ko. Pinakiusapan lang ho ako sandali dahil a-attend siya ng training ng mga ilang araw. Sagot niya rito habang inilalagay sa isang tabi ang mga daladalahan niya. Mukhang hindi pa rin kumbinsido ang kanyang itay. Tinignan nito ang supot ng mga pinamili niya. Maaaninag mula roon ang korte ng lata ng gatas at pack ng mga diaper. Nilapitan at sinilip iyon ng kanyang ama. Nakakuyom ang mga kamay na lumapit ito sa kanya. Galit ang nakikita niya sa mga mata nito. Sinungaling! Kasabay ng pagsabi niyon ang paglagapak ng kanang palad nito sa kanyang kaliwang pisngi. Pati ba naman kami ng inay mo ay pinagsisinungalingan mo pa? Anak mo yung batang yan. Umamin ka na, Diana. Kaya pala hindi ka umuwi sa atin. Napahawak siya sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi niya mapigilan ng mapaluha. Nasaktan siya sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Ngunit mas nasasaktan siya at kailangang umabot pa sa ganoon ang sitwasyon. Hindi niya nais galitin ang kanyang ama. Ngunit gaano man niya nais sabihin dito ang totoo ay hindi maaari. Hindi pa iyon ang tamang sandali at hindi siya ang tamang tao na magsabi ng tungkol sa tunay na katauhan ni Kimi. Tay, hindi ko po talaga anak si Kimi. Martin, baka naman nagsasabi ng totoong anak mo. Sabi ng kanyang ina. Marahil ay ramdam nito na nagsasabi siya ng totoo. Lapitan siya nito at iginiya siya sa sofa. Anak, sabihin mo sa amin ng itay mo kung sino ang mga magulang ng batang yon. Nay, anak nga ho si Kimi ng kaibigan ko. Iniwan na siya sa akin dahil walang mag-aalaga.
Hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ama. Sige, kung totoong sinasabi mong anak yun ng kaibigan mo, tawagan mo rin siya ngayon at iharap mo sa amin. Pero tay, umalis nga ho siya. Nasa Tagaytay siya para sa isang training. Sa linggo pa ho ang balik niya. Kahit abutin pa siya ng 1 buwan ay handa kami maghintay ng inay mo rito. Mariing wika ng kanyang ama. Napakagat-labi siya. Di yata't lalo pa siyang masisira sa pagpapalusot na ginawa niya. Pinilit niyang mag-isip kung sino ang iharap niya bilang ina ni Kimi. Pero wala siyang maisip. Napailing ito at lumakad ng paruot pa rito. O ano, hindi ka makapagsalita dyan dahil wala kang may papakita sa amin. Nanatili siyang nakatungo habang palakad-lakad ito. Mabuti pang wag na siyang magsalita pa. Wala siyang maisip na pwedeng sabihin na maaaring paniwalaan ito, maliban na lamang sa katotohanan. Maya-maya ay umupo ito sa bakanting upuan at bumuntong hininga. Kailanman hindi kami nagkulang sa paggabay sa inyong magkakapatid. Naging mabait ka namang bata. Ni sa hinaga pa hindi ko inakalang gagayahin mo ang ate mo. Sabi na nga ba't hindi magandang pagtira mo na mag-isa rito? Tay, hindi ko po sinasadyang saktan kayo ni inay. Mangiyak-ngiyak na wika niya. Iyon na lang ang nasambit niya rito. Sa puntong iyon ay napaluhan na rin ang kanyang ina. Wala siyang maipipintas sa kanyang mga magulang. Naging maayos ang pagpapalaki ng mga ito sa kanilang magkakapatid, kaya ayaw niyang magdulot ng pasakit sa mga ito. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Ano pa bang magagawa namin? Nandyan na yan. Nasaan bang magaling na ama ng batang yan? Hindi siya nagsinungaling sa pagkakataong iyon. Nasa ibang bansa po. Sagot niya rito. Anong nasa ibang bansa? Ang ibig mong sabihin ay iniwan ka niya pagkatapos kang buntisin. Muling belta ng kanyang ama. Hindi po. Doon po siya nagtatrabaho. Alam ba niya ang kalagayan mo, anak? Mahinahong tanong ng kanyang ina. Oho. Kung ganoon, bakit hindi pa kayo magpakasal? Pagdating ho niya ay magpapakasal din kami. Humabi siya ng kwento. Naisip na niyang sakyan na lang muna ang paniniwala ng mga ito na anak niya si Kimi. Tutal ay mapapaliwanagan din naman ang mga ito kapag dumating na ang ate niya. Dapat lang. Ayoko magkaapo ng isang bastardo. Nagkakaintindihan ba tayo, Diana? Oho, tay. Tugon niya rito. Tumigil ang mga ito ng 3 araw bago bumalik sa katiklan. Sa loob ng 3 araw na iyon ay hindi siya kinikibo ng kanyang ama. Tanging ang kanyang ina ang nakikipag-usap sa kanya. Ang sabi nito ay unawain na lang daw muna niya ang kanyang ama. Labis daw itong nadismaya sa nangyari sa kanya. Inaasahan niya ang ganoong reaksyon mula rito. Istrikto ang kanyang ama at ayaw nitong mapariwara silang magkakapatid. Lalo na siya na paborito pa nito. Kaya kahit hindi niya tunay na anak si Kimi, ay may kasalanan pa rin siya dahil itinatago niya sa mga ito ang katotohanan. Bago pa sila nagpaalamanan sa isa't isa ay may ibinilin sa kanya ang kanyang ama. Dapat daw ay maiharap na niya ang ama ni Kimi sa susunod nilang pagkikita. Huwag daw siyang mangangahas na magpakita rito nang hindi kasama ang lalaking dapat ay managot sa kanya. Kahit alam niyang imposible iyon ay napatango na lamang siya sa nais nitong mangyari. Wala siyang maihaharap na lalaking handang managot sa kanya. Ni wala siyang boyfriend o kaya naman ay kahit na kaibigang lalaki na pwedeng niyang kakuntsabahin. Ang ate lang niya ang kailangan niyang iharap sa mga ito para magbigay linaw sa lahat at wala nang iba. Kaya hindi siya magpapakita uli sa mga ito nang hindi kasama ang tunay na ina ni Kimi. Malungkot na nakatanaw sa barandilya ng barko si Diana. Hindi naman siya dapat uuwi sa probinsyang kinalakihan kung hindi lamang kinakailangan. Ubus na ang ipon niya. At kung magtatagal pa silang magtiyahin sa Las Piñas, ay baka humantong pa sa puntong wala na silang kakainin o kaya ay matitirhan. Mahigit 2 buwan nang hindi nagpapadala ang kanyang ate sa kanya. Pati ang personal savings niya ay naubos na rin
dahil hindi biro ang gastusin kapag may bata. Inilapag niya muna si Kimi para ipahinga ang kanyang mga braso. Nangangalay ng mga iyon dahil kanina pa niya ito karga. Napangiti siya nang tumayo ito at kumapit sa kanyang pantalon. Nakakalakad na rin ito ng walang alalay. Sayang at hindi pa iyon makikita ng kanyang ate. Nang huling makausap niya ito ay sinabi nito na nagkakaproblema raw siya sa kanyang trabaho. Pipilitin din daw nitong magpadala. Nakapagpadala pa naman ito ng isang beses ngunit iyon na ang naging huli. Pilit na kinontak niya ito pero lumipat na raw ito ng tirahan. Tinatawagan din niya ang kanyang ate sa cellphone ngunit laging unattended iyon. Pati Facebook ay offline. Pakiramdam niya ay nagpalit na ito ng numero nang hindi sinasabi sa kanya. Wala siyang choice kundi lumapit sa mga magulang. Doon muna niya iiwan si Kimi para makapagtrabaho uli siya. Kailangan niyang makapagtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan nito. Umaasa siyang hindi ito pababayaan ng kanyang mga magulang kahit galit pa ang mga ito sa kanya. Nakikinikinita na niya ang magiging reaksyon ng mga ito kapag dumating siya doon nang walang ihaharap na ama ni Kimi, kagaya ng bilin ng kanyang itay. Kaya ngayon pa lang ay dapat na niyang ihanda ang kanyang sarili sa mga masasakit na salitang lalabas sa bibig ng kanyang ama. Hahayaan na niyang paniwalaan ng mga ito na anak niya ang bata. Kahit naman sabihin niya sa mga ito ang totoo, ay magagalit pa rin ng mga ito sa kanya. Maaaring pati si Kimi ay madamay. Aakuin na muna niya ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng kanyang ate. Pangangatawanan muna niya ang pagiging ina ni Kimi. Napabuntong hininga siya. Natatakot siya sa kahihinatnan ng kanyang pag-uwi. Pero bahala na. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Pinindot ni Riley ang end call button ng kanyang cellphone. Kausap niya ang sekretarya para ipaalalang i-follow up ang iba pang mga documents tungkol sa ipinapatayong resort sa Boracay. Kapag kuwan ay iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Unti-unti nang nabawasan ang kapal ng dami ng mga tao sa deck. Marahil ay pumunta na ang mga ito sa kanya-kanyang mga cabin. Lumapit siya sa gilid ng barko at pinagmasdan ng karagatan. Tanaw pa rin niya ang daungan dahil hindi pa naman gaanong nakakalayo ang barko mula sa pier. Pwede naman siyang mag-eroplano, pero ewan ba niya kung bakit mas pinili pa niyang magbarko? Siguro dahil wala naman siyang nakatakdang gagawin sa mga susunod na oras. Makakapag-relax siya kung kanyang nanaisin. Humugot siya ng hininga at pinuno ang dibdib ng sariwang hangin. Pagod na rin siya sa palaging pagmamadali. Masyado na siyang nagiging abala. Minsan ay nakakalimutan na niyang bigyan ng panahon ang kanyang sarili. Nararamdaman niyang parang may kulang sa kanya. Hindi niya napigil ang mapailing. Dapat sana ay mapupunan na ang kakulangan na iyon ng isang espesyal na babae na naging bahagi ng buhay niya. Iyon ay walang iba kundi si Denise. Ngunit hindi natuloy iyon. Sa umpisa pa lamang ay hindi na talaga ito laan para sa kanya. At hanggang ngayon ay nagdadala pa rin ng lungkot sa kanyang puso ang mga alaala nito. Pumikit siya at dinama ang haplos ng hanging dagat. Malayo na si Denise sa kanya at wala nang dahilan para alalahanin niya ito. Alam niyang darating ang panahon na makakalimutan din niya ito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakapikit. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, isang napakagandang tanawin ang bumati sa kanyang paningin. Hindi na siya nag-iisa sa deck. Ilang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan ay tanaw niya ang isang babaeng tila pamilyar, ngunit hindi naman niya kilala. Nakatingin ito sa dagat katabi ang isang bata at mukhang malungkot ito. Hindi nakalampas sa kanyang paningin ang manakanakang pagpunas nito ng panyo sa mga mata. Bakit siya umiiyak? Tanong niya sa sarili. Parang may isang kamay na humaplos sa kanyang puso sa kanyang nakita. Isa sa pinakaayaw niya ay makakita ng babaeng umiiyak. Nang mga sandaling iyon ay nakalimutan niya ang kanyang sariling alalahanin. Parang gusto niyang lapitan ito
at tanungin kung ano ang dinaramdam nito. Natigagal si Diana nang mamukaan niya ang lalaking nakatayo, di kalayuan sa kanya. Bigla niyang pinahid ang nalalabing mga luha sa kanyang mga mata. Malakas ang pakiramdam niya na kilala niya ito. At nakumpirma niya iyon nang pinagmasdan niyang mabuti ang mukha nito. Naitanong niya sa sarili kung ano ang ginagawa nito roon at kung saan ito papunta. Napansin niya ang pagkunot ng noo nito nang makita siya. Nanatiling nakatingin ito sa kanya. Marahil ay kinikilala rin siya nito. Maya-maya ay gumuhit sa mga labi nito ang isang ngiti. Mukhang naalala rin siya nito. Humakbang ito patungo sa direksyon niya kapag kuwan. Tumigil ito sa harap niya. Are you the one who I think you are? Tanong nito. Napatango naman siya. Yes, I am. Simpleng tugon niya rito. Pilit na itinago ang kanyang kagalakan sa muli nilang pagtatagpo. I see, you have your cute baby with you. Anito. Kimi. Her name is Kimi. Pakilala niya sa pamangkin na nakatayo sa tabi niya at nakahawak sa kanyang pantalon. Kimi, nice name. Tumangutangong wika nito. Yumuko ito at kinausap ang bata. Nice to see you again, Kimi, and... Tila itinatanong nito ang kanyang pangalan kaya sinabi niya iyon. Diana. Anya rito. Diana. Ulit nito na animo ay tinatandaan. That's also a nice name. Dugtong nito. I'm Rayleigh. Rayleigh Rodriguez. Nakipagkamay ito sa kanya. Natutuwa ako at nagkita tayong muli. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya akalaing marunong itong magtagalog. Lalo tuloy siyang namisteryosohan sa pagkataon nito. Marunong kang magtagalog? Napangiti ito. Filipina ang lola ko at madalas din ako magbiyahe dati rito. Ganun ba? Hindi ko lang kasi akalain. Saan ka ba papunta? I'm going to my parents in Aklan. Sagot niya rito. For a vacation? Sort of, but not really. What do you mean? It's a long story. Sagot na lang niya rito habang pinagmamasdan ang kanyang pamangkin na nag-uumpisa ng umakbang papalayo sa kanya. Sinundan nilang dalawa ang bata. It's a long trip anyway. Anito habang nakasunod sila kay Kimi na mukhang aliw na aliw sa paligid. Napatingin si Diana sa mga mata ng gwapong estranghero na nasa tabi niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. On second thought, kailangan niya talaga ng makakausap. Mukha namang sinsero itong makinig sa mga sasabihin niya. At nababasa niya sa mga mata nito na kailangan din ito ng makakausap sa mahabang biyahe. Wala naman sigurong masama kung makikipagkwentuhan siya rito. Ikwinento niya sa lalaki ang lahat. Wala namang mawawala sa kanya kung ipapaalam niya rito ang rason kung bakit inako na niya ang responsibilidad sa kanyang pamangkin. Isa pa, kailangan din niyang may mahingahan ng kanyang problema upang gumaan ang kanyang dinadala. And you are willing to take the blame and responsibility for your sister? Tanong nito pagkatapos ng kanyang paglalahad. Isang matabang ngiti na lang ang naging tugon niya rito. Tumahimik lamang ito. Kahit hindi nito sinasabi, nahalata niya sa mukha nito na hindi ito pabor sa kanyang desisyon na iyon. Kahit sa ang aspeto tignan, siya ang dehado sa naging desisyon niya. Pero kapakanan pa rin ng kanyang ate at anak nito ang nanaig sa kanya. At nang mga sandaling iyon ay lumabas na ang haring araw sa pagkakakubli niyon sa mga ulap. Mag-aalas 11 na ng umaga, kaya masakit na sa balat ang sinag niyon. Marahil ay napansin nito ang pagkasilaw niya roon kaya iminungkahi nito na pumasok na sila sa loob. Inimbitahan siya nito na kumain ng pananghalian. Dahil nais niyang makasama pa ito ng matagal, ay tinanggap niya ang imbitasyon nito. Habang hinihintay ang order nilang pagkain ay biglang napatahimik si Rayleigh. Napako ang tingin nito sa isang direksyon na para bang natuklaw ito ng ahas. Titig na titig si Rayleigh sa dalawang tao, ilang mesa ang layo sa kanila. Ang akala niya ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang paningin.
Ngunit pagkatapos niyang tignang mabuti ang mga ito, nakumpirma niyang sina Denise at ang asawa nitong si Ivan ang kanyang nakikita. Alam niyang darating ang panahon na magkikita silang muli ng mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na sa lugar na iyon. Noon lang niya nakitang ganoon kasaya si Denise. Inilipat ang kanyang tingin sa lalaking kasama nito. Malinaw na ito ang dahilan kung bakit ganoon kasaya ang babaeng minsan ay naging kanya. Hindi niya alam ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Naroon ang pananabik at katuwaan na muling makita ito. Noon din niya nakumpirma nang walang halong paghihinayang na tama ang naging desisyon niya na palayain ito. Honestly, masaya siya para sa babae. Buo na ang pamilya nito gaya ng dapat. Napabuntong hininga siya. Kung mayroon man siyang nais ng mga sandaling iyon ay ang maipakita rito na gaya nito ay masaya rin siya. Gusto niyang ipakita rito na naka-move on na rin siya. Anumang sandali ay makikita siya ng mga ito at hindi niya iyon maiiwasan. Gusto na rin naman niyang ibaon sa limot ang nakaraan nilang dalawa. He too wanted to close the chapter of his life. At ito na ang tamang pagkakataon. Rayleigh, is there something wrong? Bumalik ang kanyang atensyon kay Diana nang marinig niya ang tanong nito. Kilala mo ba sila? Yeah, they're old friends of mine. Kaswal na sagot niya rito. Ganun ba? Bakit di mo sila lapitan? Napakibit balikat siya. I don't know. Maybe later. You know, they look so sweet together. Sana pag nagka-boyfriend ako, ganyan din kami. Anito habang pinagmamasdan sina Denise at Ivan. He's not her boyfriend. Mag-asawa na sila. Lalo itong namangha. Talaga? Sa bagay naman sila. Ang ganda-ganda nilang tignan dalawa. Napangiti ito kapag Juan ay binaling ang atensyon sa batang nasa high chair. Tinignan niya ang maamong mukha ng babaeng nasa harap niya. Sa totoo lang, napakaganda rin ni Diana. Ngunit tila hindi nito alam ang bagay na iyon. Lihim na napangiti siya sa naisip na iyon. Bakit nangingiti ka dyan? Tanong nito kapag daka. Nothing. I was just thinking. Thinking what? Muli siyang tumingin sa dalaga, sa magaganda nitong mga mata. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang utak. Well, you said you need someone to pose as Kimmy's father. Napailing ito. I didn't exactly say that. So, you don't need someone to show as Kimmy's father to your parents? Sandaling tila nag-isip ito. Why are you asking me that? I could help you, Diana. I could be that guy. Nailing na natawa ito. You must be kidding. I'm not. Seryosong wika niya rito. Tumigil ito sa pagtawa at matalim na tinignan siya sa mga mata. Kakakilala lang natin. Bakit mo naman ako tutulungan? Isang simpleng sagot lamang ang ibinigay niya rito. Dahil gusto ko. Sa totoo lang, maraming dahilan kung bakit niya naisip ang bagay na iyon. Mula nang makita niya itong umiiyak kanina ay naawa na siya rito. At pagkatapos marinig ang kwento nito, umahon sa dibdib niya ang pagnanais na makatulong dito. Ngunit ang pinakamalalim na dahilan marahil ay bukod sa alam niyang may magagawa siya para dito, kailangan din niya ang tulong nito. Para sa ikatatahimik ng lahat, kailangan niya ito para maipakita kay Denise at sa asawa nito na nakalimutan na niya ito. Call it pride, pero ayaw niyang magmukhang kaawa-awa. Tumaas ang isang kilay nito. Malinaw na hindi ito naniniwala sa sagot niya. Ngunit hindi niya basta na lamang masasabi rito ang tunay na rason dahil baka tanggihan siya nito. Isa pa, hindi pa niya kayang ipaalam sa iba ang bahagi na iyon ng kanyang buhay. Hindi niya matatanggap ang awa ng ibang tao. Naisipan na lang niyang humabi ng kwento para pumayag ito sa pinaplano niya. Okay, you got me. Actually, kailangan ko rin ng tulong mo. You see the couple over there? They are old friends of mine. Every time we see each other, they always ask me if I'm seeing someone or when will I get married.
Ano naman ang masama ron? Wala naman. Kaya lang sa tuwing sinasabi ko na wala akong girlfriend, palagi nila akong siniset up sa mga kaibigan nilang babae at nagsasawa na ako ron. So the last time we saw each other, I said I'm already engaged to be married. But you're not? Napatango siya. So you want me to pretend we're, Hirap itong sabihin ang nais nito, kaya pinagdikit na lang nito ang dalawang daliri nito. Muli siyang tumango. Parang gano'n na nga, para matapos na ang pangungulit nila. Bakit di mo nalang sabihin sa kanila na huwag ka nalang pakialaman? Ginawa ko na yun. Pagsisinungaling niya rito. But they won't listen. They think they're doing me a favor. Kaya nga hinihiling kong tulong mo para maniwala sila. I don't know. Nailing na wika nito. I know we've just met, but I assure you that I'm not a bad person. Dinukot niya ang kanyang wallet mula sa bulsa at kumuha ng isang tarheta roon. Here's an ID and my card. In case you're still in doubt, you can check me out. Dugtong niya. Binasa nito ang nakasulat sa iniabot niyang calling card. Pagkatapos niyon ay muling inalapat nito ang tingin sa kanyang muka. If you don't want to, I'll respect your decision. Hindi kita pipilitin. Dugtong niya. Ngunit sa kabila niyon ay umaasa siyang papayag ito. Tumahimik ito na tila nag-iisip. Huminga muna ito ng malalim bago muling nagsalita. A favor for a favor. It makes sense to me. Nabasa ni Diana ang kagalakan sa mukha ni Rayleigh pagkatapos niyang ihayag dito ang kanyang desisyon. He was so damn gorgeous when he smiled. Kahit sa panaginip ay hindi niya naisip na maaari siyang magkaroon ng ganoong kagwapong boyfriend. Kahit kunwari lang, pakiramdam niya ay swerte pa rin siya. Kung sabagay, kumpara sa pabor na gagawin nito para sa kanya, maikokonsidera niya na hindi naman gaanong mahirap ang hinihingi nito. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay na nakapatong sa mesa at nagpasalamat. Agad namang binawi niya ang kanyang mga kamay mula rito. Dapat malinawan nito na hindi dahil pumayag siya ay pwede na nitong gawin ang anumang naisin nito. For her own sake, kailangan niyang mag-set ng rules sa kanilang kasunduan. Huwag ka munang magpasalamat. Bago ang lahat, gusto ko munang magkaliwanagan tayo. Hindi pwedeng gawin mo na lang ang gusto mo. Humingi ito ng paumanhin. Naiintindihan ko, pero paano natin sila makukumbinse na tayong ang dalawa? Kung hindi ko man lang mahawakan ng mga kamay mo. Okay, pwede tayong mag-holding hands pero kapag nasa harap lang nila. It sounds reasonable to me. Sang-ayon nito. Ilang saglit pa ay napansin na niya na napatingin ang mga kaibigan nito sa kanilang mesa. Kumaway ang babae kay Rayleigh. Maya-maya ay nilapitan sila ng mga ito. Gaya ng napag-usapan, ipinakilala siya ni Rayleigh bilang girlfriend nito sa mag-asawang Denise at Ivan. At dahil iyon ang pakilala nito sa kanya, atensyon ng isang maasikasong kasintahan ang natamo niya mula kay Rayleigh hanggang sa nagpaalam na sila sa mga ito pagkatapos ng pananghalian. Mukha namang napaniwala nila ang mga ito na may relasyon nga sila. Kinagabihan, nag-dinner sila sa restaurant na iyon. Tila pareho silang nakahinga ng maluwag nang makitang wala roon sina Denise at Ivan. Hindi naman dahil sa ayaw niyang makasama ang mga ito. Mababait naman ang mga ito sa kanya, lalo na si Denise. Inimbitahan pa nga sila ng babae sa binyag ng ikalawang anak ng mga ito. Pero mas gusto niya na silang dalawa lang ang magkasama sa gabing iyon para naman magkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala ito bago niya iharap ito sa kanyang mga magulang. Malakas ang kabog ng dibdib ni Diana nang makapasok silang tatlo sa kanilang bakuran. Ibinaba niya si Kimi mula sa kanyang pagkakakarga rito at lumapit sa hagdan. Mula sa ibaba ay dinig niya ang malakas na boses ng kanyang pamilya at ang kalansingan ng mga kubyertos sa pinggan. Malamang ay katatapos lang maghapunan ng mga ito. Umusal muna siya ng isang maikling panalangin. Akmang kakargahin na uli niya ang pamangkin niya nang pigilan siya ni Rayleigh. Ito na ang kumarga kay Kimi. Are you okay? Tanong nito kapagwan. Yeah,
Medyo kinakabahan lang ako. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Don't worry, everything will be fine. Anito para palakasin ang kanyang loob. Isang ngiti ang naging tugon niya rito. Nakatagpo siya ng isang kaibigan sa katauhan nito. Kahit na sabihin magkasama lang ng mga sandaling iyon dahil lamang sa isang kasunduan, laking pasalamat niya at naroon ito sa tabi niya. Mas malakas ang kanyang loob ngayon na harapin ang kanyang mga magulang dahil kasama niya ito. Magkahawak kamay na pumasok sila sa loob ng bahay. Naabutan nila ang kanyang mga magulang at ang kuya boyet niya sa komedor. Samantala, nakatayo naman ang asawa nito at ang kanyang kapatid na si Malu na nagliligpit ng mga pinagkainan. Biglang tumigil ang lahat sa pagkwekwentuhan at sa ginagawa nang makita siya. Ang kanyang ina ang unang tumayo para lapitan sila. Diana, anak! Bakit bigla kang nasadsad? Sino itong kasama mo? Nay, Tay, ito ho si Rayleigh, asawa ko. Pakilala niya rito. Nagmano si Rayleigh dito at binati ng magandang gabi. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ni isa sa mga ito ay walang nakapagsalita. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga ito kay Rayleigh at sa kanyang pamangkin. Tila hindi makapaniwala ang mga ito. Sadyang ang mahirap paniwalaan iyon dahil hindi naman magkamukha ang dalawa. Singkit ang mga mata ni Kimi, samantalang si Rayleigh naman ay bilugan ang mga mata. Ang sumunod na nilapitan ni Rayleigh ay ang kanyang ama. Nagbigay galang din ito rito. Seryosong nakatingin lang ito kay Rayleigh. Ang akala niya ay hindi ibibigay ng kanyang ama ang kamay nito, pero iniabot din ito iyon kay Rayleigh. Mabuti naman at nagpakita ka na rin. Anang itay niya pagkatapos magmano ni Rayleigh dito. Pasensya na ho at ngayon lang po ako nakapunta rito. Matagal ko na hong gustong makilala ang pamilya ng asawa ko. Asawa? Oho, Tay. Kasal na po kami ni Rayleigh. Kailan pa? Akala ko ba hindi pa kayo kasal? Tila nagdududang tanong ng kanyang ama. Nang dumating po siya, Tay, sinabi ko yung naging pag-uusap natin sa kanya, kaya gusto niya ikasal na kami bago humarap sa inyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Rayleigh sa kanyang kamay. Tinignan niya ito kapagkuhan. Tumango lang ito para ipahiwatig na tama ang pahayag niya. Gayun din ang kanyang ama. Sa wari niya ay kumbinsido ito sa rason na iyon, ngunit hindi natapos doon ang pagtatanong. Ipinagpatuloy nila ang kanilang usapan sa sala upang lahat sila ay makaupo ng maayos. Tila nakapasa naman sila sa pag-uusisa ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang at pinag-isipan nilang mabuti ang mga posibleng itatanong ng mga ito at ang isasagot nila sa mga tanong na iyon. Pagkatapos ng mga katanungan ay lumikas na sila sa mas magaan na paksa. Hindi pa man ganap na lumalalim ang gabi, ay parang natanggap na ng kanyang mga magulang ang bagong manugang ng mga ito. Grabe! Kinabahan ako ron. Pahayag ni Diana nang sila na lamang dalawa ang magkasama. Naroon sila sa kanyang dating silid na ngayon ay kay Malu na. Doon sila matutulog habang nakatigil sila sa bahay ng kanyang mga magulang ng ilang araw. Ikaw lang naman ang walang tiwala na magagawa natin ito. Komento nito sa kanya. Basta pag may tinanong sa'yo, huwag kang lilihes sa napag-usapan natin. Pagkasabi noon ay humiga na ito sa kama kung saan mahimbing nang natutulog si Kimi. Tumango na lamang siya at umupo sa gilid ng kama na malapit dito. So, now that we have them convinced, what's next? Tanong nito. Gaya ng napag-usapan natin. Titigil tayo rito ng ilang araw tapos sasamahan kita sa Boracay. Pagbalik natin, magpapaalam naman tayo kung pwedeng iwan uli natin si Kimi sa kanila. Dahil magkukruise tayo. Siguro naman sa loob ng isang buwan ay may balita na ako sa ate ko. What if by that time you still haven't heard anything from her? Napakunot noo siya. Bahala na, saka ko na lang yun po problemahin. Ang importante, ngayon ay may mag-aalaga kay Kimi para makapagtrabaho akong muli. Sana lang ay makahanap agad ako ng trabaho para kahit hindi magparamdam si ate ay matustusan ko ang pangangailangan ni Kimi.
Alam mo, ang swerte ni Kimi at may tita siyang katulad mo. Nakangiting wika nito. You know you'll be a good wife and mom. Paano mo naman nasabi yan? Well, you're a caring and kind person. Kahit ikaw ang mahirapan, handa ka pa rin tumulong sa iba. Mukhang ganun ka rin naman, pero hindi ko lang masasabi kung magiging mabuti kang asawa. Bakit naman? No offense meant, pero mukha ka kasing babaero. Natawa ito sa kanyang sinabi. O ano, tatawa-tawa ka dyan dahil totoo no? Kaya siguro wala ka pang asawa dahil ayaw mong magpatali kanino man. Napailing na lamang ito. Hindi naman sa ganoon. Then why are you not married? Usisa niya rito. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit hindi pa ito nag-aasawa. Because I don't want to be divorced. Biro nito sa kanya. Hay nako, ewan ko sa'yo. Kaya nga nagpapakasal ang tao ay para makasama habang buhay ang taong mahal niya, hindi para divorce. That is what's supposed to be the principle behind it. But in real life, iling na lamang ay idinugtong nito sa pahayag na iyon. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka pa siguro talagang nagmahal. Sabihin mo nga, ilang babae na bang napaiyak mo? Tudyo niya rito. Hinihintay niya na sagutin nito ang biro niyang iyon, ngunit hindi ito nagsalita. Sabi ko na nga ba, hindi mo na siguro mabilang. Ang aasar niya rito, hindi pa rin pinatulan nito ang pang-aasar niya. Nang mga sandaling iyon ay lungkot ang nabasa niya sa mukha nito. Nagtaka siya sa biglang pag-iiba ng mood nito. Hindi tuloy niya napigilang isipin na baka nagkaroon ito ng hindi magandang karanasan sa pag-ibig. Nakaupo si Rayleigh sa pasamano ng malapad na bintana habang hinihintay niya ang pagbalik ni Diana sa silid. Nasa banyo kasi ang dalaga. Tumingin siya sa labas. Maliban sa mga alitap-tap na lumilipad malapit sa isang puno, ay wala na siyang ibang makita dahil madilim. It was only 10 o'clock in the evening. Everything was already quiet. Malamang ay tulog na ang pamilya ni Diana. Wala rin naman siyang gagawin pa, kaya baka matulog na rin siya maya-maya. Napailing siya. Marahil kung wala siya sa lugar na iyon, ay nagtatrabaho pa rin siya o hindi kaya ay nakikisalumuha sa ibang tao ng mga sandaling iyon. Ngunit ilang araw muna niyang tatalikuran ang mga iyon para samahan si Diana. Kailangan niyang magpanggap na asawa nito gaya na ng pagkasunduan nila. Napabuntong hininga siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Hindi siya napipilitan sa mga ginagawa niya para rito. Parang ang natutuwa pa siya. Kung sa bagay, hindi naman katakatakang mangyari iyon. Hindi mahirap mapalapit sa isang babaeng tulad ni Diana. Bukod sa maganda, mabait ito, mapagmahal at masayang kasama. Hindi siguro masama kung magiging magkaibigan sila nito. Nakatulog ba namang mabuti ang asawa mong kagabi? Tanong kay Diana ng kanyang Kuya Boyet habang nasa kusina siya at tumutulong sa paghahanda ng almusal. Okay lang naman, Kuya. Simpleng sagot niya. Puti, nagkasya kayo sa kama. Komento nito. Ha? Naglatag na lang ako ng banig. Si Kimi ang natulog sa kama. Ang totoo, sila ni Kimi ang natulog sa kama at si Rayleigh sa banig dahil mapilit ito. Mabuti naman at hindi maselan niyang asawa mo. Hindi naman, Kuya. Maiba nga pala ako. Hanggang kailan pala kayo rito? Sabad ng inay niya. Ang isinagot niya rito ay iyong napag-usapan nila ni Rayleigh nang nagdaang gabi. Hindi rin kami magtatagal dito, Nay. Sa Makalaway aalis na rin kami. Dadaan muna kami sa Boracay para i-check yung resort na ipinapatayo ng kumpanya nila. Tapos babalik na kami sa Maynila. Di naman kaya mapagod ang bata sa pagbabiyahe-biyahe ninyo. Kaya 1 taon pa lang nun. Delikado pang isakay-sakay sa eroplano at barko. Iyon nga sana ang ipapakiusap ko sa inyo, Nay. Kung pwede sana ay iwan muna namin si Kimi rito. Marami kasing dapat asikasuhin si Rayleigh sa Boracay. Total, mga 3 o 4 na araw lang naman kami ron. Dadaanan na lang namin siya rito pagbalik namin sa Maynila. Sa halip na tuluyang iwan si Kimi sa mga ito ay nag-iba ang kanyang plano. Si Rayleigh ang nakaisip na mas mabuti kung isasama nila ang bata pabalik sa Maynila.
Mukhang kinagigiliwan na rin ito ang kanyang pamangkin. Walang problema yon. Mabuti naman at matagal-tagal naming makakasama ang apo ko. Matagal-tagal na ring walang baby rito sa bahay. Natutuwang pahayag ng kanyang ina. Bakit nga pala Chinita ang anak ninyo samantalang yung tatay naman niya ibilugan ng mga mata? Singit naman ng kanyang Kuya Boyet. Nangangapa pa siya ng isasagot dito nang sitahin ito ng kanilang inay. Ano ka ba namang tao ka? Siyempre baby pa si Kimi. Karaniwan sa mga bata ang maliliit ang mata. Di pag lumaki yan di lalaki rin ang mga mata niyan. Napakamot sa ulo ang kanyang kuya sa katwiran nito. Si inay naman, pwede ba namang mabanat ang mga mata? Anong gusto mong palabasin? Na hindi anak ni Rayleigh yung bata. Di ba nga't siya na mismo ang nagsabi na siya ang tatay? Sino ba namang lokong aako ng anak na hindi kanya? Napapalatak na sabi ng kanyang ina. Hindi na siya nagkomento sa sinabi nito. Kung alam lang ng mga ito ang totoo ay tsak na magagalit ang mga ito. Paano nga ba kayo nagkakilala nun? Hirit muli ng kanyang kuya. Sa opisina. Kliyente siya ng call center na dating pinapasukan ko. Pero kapatid, hanga ako sa'yo Biro mo, big time ang napangasawa mo. Dapat magpakasaluli kayo sa simbahan para maraming witness. Nang sa gayon, kung ano man ang mangyari, mas mapapatunayan mo na asawa ka niya. Ano ba yung pinagsasabi mo riyan, Boyet? Baka may makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Oo nga naman, kuya. Hindi naman pera ang habol ko kay Rayleigh. Anya rito. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Nagsasuggest lang naman ng tao. Bakit? Ayaw niyo bang makitang ikinakasal sa simbahan niyang si Diana? Giit nito. Siyempre gusto. Sagot ng kanyang inay sabay tingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito. Alam niyang pangarap nito at ng kanyang ama na ihatid siya patungo sa altar. Hindi kasi yun nagawa ng mga ito sa ate niya. Sa kanya na lamang sana magagawa ng mga ito ang bagay na iyon. Ngunit binigo pa niya ang mga ito. Pinalabas na lang kasi nila na sa Huwes sa Maynila sila nagpakasal bago umuwi sa kanyang probinsya. Hindi kasi uso sa pamilya nila ang kinakasal sa simbahan. Katwiran na lamang niya. Ayaw niyang paasahin ang kanyang ina sa posibilidad na maaari siyang ikasal sa simbahan. Nakilala mo na ba yung pamilya niya? Nakausap ko lang ho sa webcam. Anong webcam? Webcam, Nay. Iyon ho yung inilalagay sa computer para makita yung kinakausap na nasa ibang lugar. Paliwanag niya rito. Yun pala. Anito. Ano naman pala ang sabi ng mga biyanan mo sa'yo? Natutuwa naman sila. Mukha naman silang mabait. Pinapupunta nga nila ako ron pero sabi ko saka na. Pag naayos na yung mga papeles ko. Kung sa bagay, mukha rin namang mabait yung asawa mo at marunong makisama. Dahil kung hindi, nun kang sasama yan kay Itay sa playa. Marunong ka pa rin pumili kaysa kay ate. Humigop muna ng kape ang kuya niya bago nagpatuloy. Oo nga pala, nakakausap mo ba si ate? Matagal na rin kasing hindi tumatawag yun dito. Napalunok siya nang nabanggit nito ang kanilang ate. Hindi, matagal na rin kaming hindi nakapag-usap. Naiiling na wika niya sa mga ito. Ano nga kayang nangyari doon? Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Napakagatlabi na lamang siya para pigilan ang sarili na sabihin dito ang lagay ng kanyang ate Cathy. Hay nako, Nay. Para naman kayong bago ng bago dyan kay ate. Tatawag din yun. Siguradong sabi ng kuya niya. Maya-maya ay nagpaalam ito na pupunta sa playa para sundan ng kanilang ama at si Rayleigh. Mabuti pa nga, sabihan mong nakahain ng almusal. Bilin ng kanilang ina rito. Hindi naman kalayuan ang dagat sa kanila. Mga 15 minuto ring lakaran o di kaya ay isang sakay lang ng tricycle bago marating ang playa. Pumupunta ang kanilang ama roon kung gusto nilang mamili ng sariwang isda at iba pang lamang dagat. Ilang saglit pa ay may narinig na siyang ugong ng motorsiklo sa tapat ng bahay nila. Kasunod noon ay mga yabag ng may ingay na tsinelas at boses na nagtatawanan papunta sa likuran ng bahay. Sinilip niya ang kanyang ama at si Rayleigh, kasama ang kanyang kuya. May dalang timba ang mga ito na marahil ay pinagsidlan ng isda.
Naghugas ng mga paa ang mga ito bago umakyat sa hagdan. Naunang umakyat ang kanyang ama, kasunod nito si Rayleigh. Napangiti siya nang makita ito. Nakasuot lang ito ng puting t-shirt at kupas na pantalong maong. Ngunit labas pa rin ang kagwapuhan nito. Kukumustahin sana niya ang pagpasyal nito sa dagat, nang bigla na lamang siyang hinalikan nito bilang pagbati. Ikinagulat niya ang ginawa nitong iyon dahil wala naman iyon sa kanilang pinag-usapan. Pasimpleng binigyan niya ito ng isang pinong kurot sa tagiliran bago ito pumwesto sa hapag. Tila hindi man lang ito nasaktan sa ginawa niya. Pagkus ay ngumiti pa ito na nakakaloko. Nakita namin ang tiyo andong mo sa playa. Pumunta raw kayo mamayang hapon sa bahay nila para daw makilala ng mga pinsan mo itong asawa mo. Sabi ng kanyang ama. Nauna na itong sumandok. Nagkatinginan sila ni Rayleigh. Why not? I think it's a good idea. Pahayag nito. Halatang naaaliw ito sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis sa mga inaasta nito. Hindi lang nito ginagampanan ang role ng isang asawa, kundi perpektong asawa pa. Perpektong asawa na sisimula pa lang ay pinangarap niya ng magkaroon. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya mo, lalo na kay Tiyo Andong. He's even funnier when he's drunk. And his wife, she's wonderful and a good cook too. Napangiti si Diana nang makita niyang nasisiyahan si Rayleigh sa pagbisita nila sa bahay ng kanyang Tiyo Andong. Ang akala niya noong una ay napipilitan lang ito, pero totoong nag-enjoy ito. Kaya sa halip na merienda ay umabot sila ng hanggang hapunan doon. Ipinagkatay pa sila ng mga ito ng kambing. Ang akala niya ay makakauwi na sila pagkatapos niyon. Ngunit nagaya pa ang kanyang ama at tiyuhin na uminom, pati na ang mga pinsan niyang lalaki. Siyempre pa, pinaunlakan ni Rayleigh ang mga ito. Kaya mo lang siguro gusto si Tia Pinang ay dahil pa na yung bola sa nung tao. Akala mo ba hindi ko na po na naabot hanggang tenga ang ngiti mo sa tuwing sinasabihan ka nun na mukha kang artista? Pangaasal niya rito habang pinapalitan ng damit ang nakatulog na si Kimi. So, you are not convinced that I look like Keanu Reeves? Anito habang nagtatanggal ng t-shirt. Pinandilata niya ito. Hindi. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Tumambad sa kanyang paningin ang matipunong katawan nito. Tama ka, kasi I think I look better than him. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya komportable kapag nagkakalapit sila ng ganoon, lalo na kung sila lamang dalawa. May kung anong damdamin ang gumugulo sa takbo ng kanyang katinoan. Pilit na iwinaksi niya ang nararamdamang pagkailang. Ibinalik na lang niya ang atensyon sa pagpapalit ng damit kay Kimi. Hay nako, mukhang naparami yata ang nainom mong lambanog at kung ano-ano na ang naiisip mo. Mabuti pa, matulog ka na. Pagkasabi noon ay lumayo ito at kinuha ang banig na nakasandal sa isang panig ng kwarto. Ito na ang naglatag noon. Pagkatapos niyang bihisan si Kimi, pumunta siya sa banyo para siya naman ang makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng damit. Tahimik na rin si Rayleigh nang makabalik siya. Gaya ni Kimi, mukhang mahimbing na rin ang tulog nito. Nakahiga ito ng patagilid sa banig. Tumayo siya sa gawing paanan nito para pagmasdan ito. Kahit na natutulog ay gwapong-gwapo pa rin ito. Siguro kung talagang asawa niya ito, hindi siya magsasawang pagmasdan nito. Marahil ay marami na ring naakit ang lalaking ito. Malamang. At pihadong pawang magaganda at mayayaman din ang mga ito. Dalawang bagay na kung saan ay salat siya. Kung sa bagay, hindi naman siya nakikipagkompetensya sa mga ito. Alam naman niyang kinalalagyan niya sa buhay ni Rayleigh. Sa halip na tumayo ay hinagilap na lamang niyang switch ng ilaw para patayin iyon. Mas mahihirapan siyang matulog kapag nakikita niya si Rayleigh. Sasandali pa lang siyang nakatulog nang magising siya sa pag-iyak ni Kimi. Tinapik-tapik niya ito para patahanin, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Bumangon agad siya para tignan ang dahilan ng pag-iyak nito. Pagkatapos buksan ang ilaw, ang unang niyang tinignan ay ang diaper nito. Tuyo pa naman iyon. Kinarga niya ito para patahanin, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Naisip niyang baka gutom ito, kaya ipinagtimpla niya agad ito ng gatas. Ngunit tinagihan naman iyon ng bata nang iabot niya iyon dito.
Sa pagkakataong iyon ay nagising na si Riley. What's wrong with her? Why is she crying? Pupungas-pungas na tanong nito. I don't know. She's not hungry and her diaper isn't wet. Aniya habang pinapatahan ng kanyang pamangkin. Tumayo ito at tinignan si Kimi. Are you sure she's not hungry? Hinawakan niya ang tiyan ng sanggol. Nadama niyang medyo matigas iyon. Tinapik-tapik niya ang tiyan nito. Parang tambol ang tunog niyon. May kabag pala. Pahayag niya. Kabag? Tanong naman ni Riley. Hindi niya namalayan na katabi na pala niya ito. Gas. Aniya. Ah, I see. And what do you do if she has gas? I put some oil on her tummy. Tumayo siya para hanapin sana sa bag ang achete de manzanilla. Nang maalala na naubos na pala iyon sa barko. Pakitignan muna si Kimi, Riley. Tatanungin ko lang si ate kung mayroon siya. Sure, no problem. Bago isara ang pinto ay nakita niya itong tinatapik-tapik si Kimi para patahanin. Kargahin mo na lang kaya muna siya. Payo niya rito bago tuluyang isinara ang pinto. Pagkatapos ng ilang saglit, nakahiram na rin siya ng achete de manzanilla sa kanyang hipag. Medyo nagtagal siya roon dahil hinanap pa nito kung saan ito nailagay ang bote ng nasabing langis. Nang makabalik siya sa kwarto, nagtaka siya kung bakit wala na siyang marinig na ingay. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi nang buksan niya ang pinto. Tahimik na si Kimi dahil natutulog na uli ito. Nakahiga ito sa dibdib ni Riley na nakaupo naman sa tumba-tumba na nasa isang sulok ng silid at himbing na rin gaya ng batang yakap-yakap nito. Isinara niya ng dahan-dahan ng pinto at pumasok sa silid para hindi magising ang dalawa. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ng mga ito. Hindi niya mapigilang mapangiti. Para talagang mag-ama ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuna ng larawan ng mga ito. Iyon ang magsisilbing alaala na minsan ay nagkaroon ang kanyang pamangkin ng mabait na ama at asawa naman para sa kanya. Kahit na iyon ay kunwarian lamang. Na makakalimutan ang tagpong iyon sa kanyang isipan. Kahit hindi na sila muling magkita ng binata pagkatapos ng palabas na iyon. Pinagmamasdan pa niya ang mga ito nang mapansin niyang gumalaw si Riley. Marahil ay nangangalay na ito. Maingat na kinuha niya si Kimi sa dibdib nito at inihiga na sa kama. Habang nakaupo sa gilid ng kama ay pinahiran niya ang tiyan at ang mga paa ng bata ng langis na kanyang hawak. Kapag kuwan ay inaayos ito ng higa. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman niya na may dalawang kamay na pumatong sa kanyang mga balikat. Lumingon siya at nakita ang mukha ni Riley. Wala naman itong ibang ginawa. Nakatingin lamang ito sa kanya na tila pinag-aaralan kung ano ang nasa isip niya. Siya rin mismo ay hindi makakala sa tingin nito. Tila may sinasabi ang mga mata nito sa kanya na hindi niya maintindihan. Humarap siya rito. Nanatiling nakatukod ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng higaan, samantalang nasa mga balikat pa rin niya ang mga kamay nito. Sa ginawa niyang iyon, hindi lamang lalong naglapit ang kanilang mga muka, kundi pati na rin ang kanilang katawan. Lalo pa itong lumapit. Halos dinig na niya ang paghinga nito, at tila mabigat ang paghinga nito gaya ng sa kanya. Hindi niya alam ang dapat niyang gawin sa puntong iyon. Hindi niya alam kung iiwas ba siya rito o gagawa ng isang bagay upang ipahiwatig na handa siya sa anumang nais nitong mangyari sa sandaling iyon. At ano ba ang kanyang inaasahan mula rito? Isang halik, yakap, o isang bagay na higit pa? Hindi niya alam. Hindi man siya napakatalino. Ngunit marunong naman siyang mag-isip ng tama at mali. Ngunit sa puntong iyon, hindi na niya makuhang makapag-isip, lalo na ang makinig sa rason. Sa mga ganong pagkakataon, sadyang ang dikta ng damdamin ang nananaig. Hinawakan nito ang likod ng kanyang ulo. Ilang pulgada na lang ay mahahalikan na siya nito. Hinintay niyang maganap iyon, ngunit ganoon na lang ang kanyang pagkadismaya. Kumilos nga ito, ngunit taliwas iyon sa kanyang inaasahan. Lumayo ito sa kanya at nagtungo sa bahagi ng silid na kinalalatagan ng banig. We should get some sleep.
Pahayag nito habang siya ay naiwan pa ring nakaupo at nakatulala. Papatayin ko pa ba ang ilaw? Iyon na lamang ang nakuha niyang sabihin dito nang mahimasmasan siya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Wala siyang magawa. He was so attractive. Mabuti na lang at may kontrol ito. Kung hindi ay lalo pang mapapasama ang lagay niya. Kung sakaling may mangyari sa kanila, dapat ay bantayan niya ang kanyang sarili. Wag na, hayaan mo na lang. Anito, hindi na siya nito tinignan pa. Pagkasabi niyon ay humiga na ito. Iyon na rin ang ginawa niya ngunit matagal pa bago siya muling nakatulog. Nay, saan kayo galing? Tanong ni Diana sa kanyang ina. 7:00 na iyon ng umaga at kagigising lamang niya. Nabungaran niya ito na papasok sa kusina na maraming dalang plastic bag. Kasunod nito ang kanyang Kuya Boyet na may bitbit namang 2 bayong. Inilapag nito ang dala malapit sa lababo kapag Kuwan ay umupo. Diyan sa palengke. Hinihingal na sagot nito. Ganoon din ang ginawa ng kanyang Kuya Boyet. Parehong pagod na pagod ang mga ito. Inireklamo pa ng kanyang kuya ang dami ng tao dahil araw umano iyon ng pamamalengke. Kumuha siya ng malamig na tubig sa refrigerator at ng 2 baso mula sa paminggalan, saka inilagay ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. Bakit ang dami naman yata ng pinabili niyo? Puna niya sa mga dala ng mga ito. Siyempre naman anak, huling araw ninyo rito. Naisipan naming ipaghanda kayo ng asawa mo kahit kaunti lang. Sabi ng kanyang ina pagkatapos lumagok ng malamig na tubig. Tinignan uli niya ang mga bag at bayong sa tabi ng lababo. Sa dami ng pinamalengke nito, tansya niya na hindi kaunti ang iluluto nito. Tuloy ay nagtaka siya kung saan ito kumuha ng ipinamalengke. Hindi naman ganoon kalaki ang perang naiabot niya rito nang dumating siya. Si inay naman, hindi na sana kayo gumastos pa. Saan nga pala kayo kumuha ng ipinamalengke ninyo? Napangiti ito. Sa asawa mo anak, binigyan niya kami ng pera kagabi. Tamang-tama nga iyon dahil maipapaayos na rin yung bubong natin. Balak din ng tatay mo na bumili ng 3 aalagaang baboy para naman may dagdag sa pagkakakitaan. Nagulat siya sa ipinaalam nito. Ganun ho ba? Mabait nga iyang asawa mo. Pati nga itong kuya mo ay inabutan din para daw sa mga bata. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa ginawa ni Rayleigh. Batid niyang dapat niyang ipagpasalamat ang pagiging mapagbigay nito. Ngunit may isang bahagi ng utak niya ang nagsasabing hindi na nito dapat ginawa iyon. Nagpaalam siya sa mga ito saka bumaba. Naabutan niya si Rayleigh na nakaupo sa bangkong yari sa kawayan sa ilalim ng puno. Kumakain ito ng suman at mangga, kasama ang 2 pamangkin niyang lalaki na anak ng kanyang kuya. Nakita naman niya si Kimi na karga-karga ng kanyang kapatid na si Malu, na abalang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay nila sa tapat. Lumapit siya kay Rayleigh. Mukhang masarap yan ah. Tukoy niya sa suman na hawak nito. Yeah, it is. Gusto mo? Nakangiting sabi nito at pinakagat siya sa hawak nitong suman. Kumagat naman siya. Masarap nga. Aniya, muli siyang sinubuan nito hanggang sa maubos niya ang isang buong pirasong suman. There's something on your face. Anito pagkatapos ng huling kagat niya. Hindi niya namalaya na mayroon palang gabutil na piraso ng malagkit na nasa gilid ng bibig niya. Itataas sana niya ang kamay niya para tanggalin niya yun, ngunit naunahan siya nito. Ito na ang nagtanggal niyon. Halos nahawakan nito ang kanyang mga labi. Wala na ang dumi, ngunit nagtagal pa ang kamay nito sa kanyang pisngi. Tila nabato-balani siya sa mga titig ni Rayleigh. Ang haplos nito sa kanyang muka ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang damdamin na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya sa simpleng hawak nito? Sa simpleng ngiti nito ay tila nagwawala ang kanyang puso. Nabukasan ay tumulak na rin si Rayleigh at Diana patungo sa Boracay. 3 araw din silang titigil doon para tignan ang progreso na ginagawang resort ng kumpanya ni Rayleigh. Gaya ng mapagkasundoan nila nito,
Iniwan muna niya si Kimi sa kanyang mga magulang. Mahigit 1 linggo nang magkasama sina Diana at Rayleigh. Sa bawat araw na nagdaan ay lalo niyang nakilala ito. At habang mas lumalalim ang pagkakakilala niya rito, lalo siyang napapalapit dito. Hindi niya maintindihan, ngunit pakiramdam niya ay hindi lang 10 araw silang magkakilala nito, kundi mas matagal pa roon. Maya-maya ay narinig niyang may kumatok sa pinto ng kwarto kung saan sila natutulog ni Kimi. Si Rayleigh. Kasalukuyang kasama silang magtiyahin sa suite nito na nasa isang kilalang hotel sa Maynila. Nang makabalik sila roon ay pinilit ni Rayleigh na sumama sila ni Kimi. Kinuha kasi siya nito bilang temporary assistant habang nasa Pilipinas ito, na hindi niya magawang tanggihan. Malaki ang offer ni Rayleigh, $100 per day sa loob ng 2 weeks na pagtatrabaho. Pero bukod doon, parang ayaw pa niyang malayo sa lalaki. Sa mahigit 1 linggo na nagkasama sila, sinusort niya lang ang mga documents nito. Nagsisend ng email at sinasagot ang client calls nito kapag busy si Rayleigh. Iyon lang ang naging trabaho niya. Sumilip si Rayleigh sa awang ng pinto. Nakakaistorbo ba ako? Mahinang sabi nito sa takot na baka magising si Kimi. Umiling siya. Hindi naman, may iuutos ka ba? Tanong naman niya. Pumasok sa suite ang binata at saglit siyang tinitigan bago nagsalita. I'm just thinking, why don't we go out this evening? Just the 2 of us. Ha? Nagulat siya sa sinabi nito. We'll have dinner and probably round up the bars, if that's okay with you. Paano si Kimi? I've asked the hotel staff and they said that they could arrange a babysitter for her. So, what do you say? Okay lang, sagot niya. Napangiti si Rayleigh at pagkuway nagpaalam na para lumabas ng kwarto. Siya naman ay naiwang nangingiti rin. Kinagabihan, bago mag-alas 7 ay dumating na ang babysitter ni Kimi. Hindi na ito nakita ng kanyang pamangkin. Marahil ay dahil nakatulog na ang bata dahil sa pagod. Tiwala siyang magtutuloy-tuloy na ang tulog nito hanggang makabalik sila. Ganoon naman kung matulog ang kanyang pamangkin, lalo na kung pagod ito. Pagkatapos ibilin sa babysitter ang mga dapat gawin, kapag nagising si Kimi ay inayos na niya ang kanyang sarili. Isang simpleng rose-colored dress ang kanyang isinuot at inilugay lang ang kanyang mahabang buhok. Manipis lamang kung maglagay siya ng makeup. Pero nang gabing iyon, dinagdagan niya. Nang magustuhan niya ang refleksyong nakita sa salamin, saka lamang siya lumabas. Nasa living area na rin si Rayleigh at tila hinihintay siya. Kabadong-kabado siya. Iniisip kung magugustuhan kaya ng binata ang ayos niya. Ngunit sa nakita niyang reaksyon nito na nakaawang ang malabi, pagkakita sa kanya, alam na niyang hindi nasayang ang kanyang pagod. You look good. Anito nang makabawi. Thanks. Nahihiyang tugon niya. But there seems to be something missing. Missing? Ano naman yun? Nagtatakang tanong niya. This. Inilabas nito mula sa bulsa ng pantalon ang isang maliit na kahita. Binuksan nito iyon at inilabas mula roon ang isang white gold na kwintas na may palamuting diamante. Nanlaki ang kanyang mga mata. Para saan yan? Ngumiti si Rayleigh. Para sa'yo. Hindi ko matatanggap yan, Rayleigh. Masyadong mamahalin ang kwintas na. Diana, I bought this especially for you. Nakangiting putol nito. Hindi siya nakaimik. So, should I put it on your neck so that we could get going before Kimi wakes up? Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niya na lang ikabit nito ang kwintas sa kanyang leeg. Pagkatapos niyon ay tinignan siya nito. Maganda. Bagay sa'yo. Komento nito. Di naman niya ang kwintas. Thank you, Rayleigh. Nahihiyang tura niya rito. You're welcome. Now, shall we? Nakangiting sabi ng binata at iniabot ang kamay nito. Nanginginig ang kamay na tinanggap niya iyon at iginiyan na siya nito palabas ng suite.
Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang makabalik sila sa hotel. Marami silang pinuntahan nito. Kumain, nag-bar hopping at uminom ng kape sa coffee shop ng hotel. Naglakad-lakad din sila sa kahabaan ng Baywalk. Totoong nag-enjoy sila ng gabing iyon. Nang makauwi sila, ang una nilang tinignan ay ang lagay ni Kimi. Natutulog pa rin ang bata. Ayon sa nag-aalaga, naging mahimbing ang tulog nito. Pagkatapos itong bigyan ni Rayleigh ng tip ay umalis na ito. I guess you need to get some sleep too. Anito nang umalis na ang babysitter. Umuo na lamang siya kahit hindi pa siya inaantok. Good night. Paalam nito kapag kuwan at humalik sa pisngi niya. Ito ang ikalawang beses na hinalikan siya nito. Una ay noong nasa Katiklan sila. At kahit hindi iyon ang unang beses na hinalikan siya nito sa pisngi, ay nagulat pa rin siya ngunit hindi na niya iyon pinahalata. Good night kiss lamang iyon. Good night din sa'yo, aniya. Ngunit hindi naman kumilos ang lalaki. Matama na tinitignan lang siya nito at siya rin ay napatitig rito. Walang mga salitang namutawi sa kanilang dalawa at bago pa niya namalayan ay magkalapit na ang kanilang mga bibig. Hinahalikan siya nito at siya naman ay tumutugon. I want you, Diana. Narinig niyang bulong nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-isip dahil pareho sila ng nararamdaman sa sandaling iyon. Ibinubulong ng kanilang mga puso ang mga susunod na gagawin. At nang gabing iyon, hindi lang ang kanyang sarili ang ibinigay niya kay Rayleigh, kundi pati ang kanyang puso. Are you sure this is okay? Tanong ni Diana kay Rayleigh habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi ba mukhang ako ang bibinyagan sa suot kong ito? Anya, para kasing hindi siya sigurado sa white halter dress na suot niya. Dadalo sila sa binyag ng anak ni Denise at Ivan. Lumapit ito sa kanyang likuran at humawak sa bewang niya. It's beautiful. You're beautiful. Anito sabay halik sa likod ng kanyang tenga. Natawa siya ng bahagya sa kakaibang kiliti na dulot ng halik na iyon. Humakbang siya ng isa palayo rito. Ano ka ba? Saway niya rito. May pupuntahan pa tayo. Simula ng gabing may namagitan sa kanilang dalawa, nag-iba na ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Higit pa sa magkaibigan o mag-ano ang kanilang turingan ngayon. Mas naging malalim. Bagaman hindi nila direktang napag-usapan ang kanilang bagong relasyon, batid niyang hindi lamang simple ang namagitan sa kanila. Kahit hindi sabihin, ramdam nilang mahal nila ang isa't isa. That could wait. Anito at muling lumapit ito sa kanya at hinalikan siya. Maya-maya ay narinig niyang may kumatok sa pinto. Rayleigh, awat niya rito. May kumakatok. Itinigil nito ang ginagawa at tinungo ang pinto. Ang babysitter ni Kimi. Mabilis niyang inayos ang makeup at kinausap ang babysitter. Medyo gamay na rin ito ang pag-aalaga kay Kimi. Dahil pangatlong pagkakataon na yata iyon na nag-babysit ito sa kanyang pamangkin. Magkaganon pa man ay iniwan pa rin niya ang cellphone number just in case magkaproblema. Pagkatapos halikan ng kanyang pamangkin at magpaalam sa mag-aalaga rito, ay tumulak na sila patungo sa alabang. Dumiretso sila sa simbahan ng exclusive village kung saan umano nakatira si Denise at ang pamilya nito. Halata sa mukha ni Denise ang kagalakan nang makita nito ang dalawa. Siya rin naman ay natutuwa at nagkita uli sila nito. Noon kasing nasa barko sila ay medyo nahihiya siya rito dahil nagpapanggap lang siyang girlfriend ni Rayleigh. Ngunit ngayon ay nabawasan na ang kanyang pagiging mahiyain. Dahil totohanan na ang relasyon nila ni Rayleigh. Hindi tuloy niya napigilang mangarap na sana ay maging katulad din siya ni Denise na masayang kasama ang lalaking minamahal. Pagkatapos ng binyag ay dumiretso sila sa mansyon na pagmamay-ari ng pamilya ng mga Salvador. Ang masaganang reception ay ginanap sa malaking garden. Marami ng bisita nang dumating sila roon. Hindi na siya nagulat nang makita niya na halos ang mga naroon ay pawang mga nabibilang sa alta sosyedad. Bigla siyang nakadama ng kaba. Hindi siya sanay sa mga ganoong klaseng pagtitipon.
Tila naman napansin iyon ni Rayleigh. Pinisil nito ng marahan ang kanyang kamay at nginitian siya nito. "Don't worry, you'll be fine." Bulong nito. Ngumiti naman siya. Nabawasan ang kaba na nadarama niya ng mga sandaling iyon. Iginiya siya nito sa isang bakanting mesa malapit sa mesa nila Denise. Kahit nakaramdam siya ng pagkailang sa ibang mga bisita sa umpisa, ay nawala rin naman iyon. Rayleigh made her feel she was more special than anyone else in that place. Hindi ito nahihiyang ipakilala siya sa tuwing may bumabati rito. Hindi ito umalis sa tabi niya. Kahit nang kinailangan niyang pumunta sa restroom, ay sinamahan siya nito sa loob ng mansyon. Pagkatapos ayusin ang sarili sa loob ng restroom, lumabas na rin si Diana mula roon. Ngunit hindi niya nakita si Rayleigh sa labas. Naisip niyang marahil ay bumalik na ito sa hardin. Naglakad na rin siya pabalik doon. Medyo nalito siya sa loob ng kabahayan. Nagkamali siya ng liko. Papuntang kitchen pala ang kanyang napasukan. Papasok na sana siya sa nakaawang na pinto nang marinig niya ang boses ni Rayleigh. Sumilip siya para makasiguro kung ito nga ang nagsasalita. Nakita niyang kausap ni Rayleigh si Denise habang abala ang huli sa paglalabas ng mga dessert mula sa refrigerator. Lalapitan na sana niya ang mga ito nang marinig niya ang kanyang pangalan sa pag-uusap ng mga ito. "Ang ibig mong sabihin, hindi mo talaga girlfriend si Diana nang ipakilala mo siya sa amin nung nasa barko tayo?" Nakita niyang tumango si Rayleigh bilang pagsang-ayon. Medyo nadismaya siya sa ginawa nitong pag-amin. Naiintindihan niyang kaibigan nito si Denise. Ngunit sana naman ay ipinaalam muna nito sa kanya na sasabihin nito ang bagay na iyon sa babae para naman nakapaghanda siya at hindi magmukhang katawa-tawa rito. "And why did you do it, Rayleigh?" Narinig niyang tanong ni Denise kapag kuwan. Alam niya ang isasagot ni Rayleigh. Gusto niya lang makita ang reaksyon ni Denise kapag nalaman nito na ginawa ni Rayleigh ang bagay na iyon para lamang makaiwas sa mga inirereto nito rito. Tiyak na matatawa ito. Pero walang natawa sa sagot ni Rayleigh. Lalo na siya. "I did it because of you. I wanted you to see that I had moved on, na maayos na ako mula nang iwan mo ko at bumalik kay Ivan." Natigagal siya. Pakiramdam niya ay biglang namanhid ang buong katawan niya. Tama ba ang nadinig niya? Hindi lamang isang simpleng magkaibigan sina Denise at Rayleigh, kundi nagkaroon pa ng relasyon ng mga ito at nagkahiwalay lamang dahil binalikan ni Denise si Ivan. It all made sense to her now. Kaya pala mas malapit si Rayleigh kay Denise kaysa sa asawa nito. Kaya pala iba ang tingin ni Rayleigh kay Denise nang magkita ang mga ito sa barko. Kaya pala bigla na lamang siyang inalok nito ng tulong ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nagamit siya. Gusto lang pala ni Rayleigh na patunayan kay Denise na nakalimutan na niya ito. Nakita niyang napatingin si Denise dito. "Really? I'm thankful you've been a part of my life. Pero tapos na yun. Stop thinking of the past. Si Diana, sa tingin ko ay bagay kayong dalawa." Hinawakan ni Rayleigh ang kaliwang balikat nito. "I know, Denise. Alam kong hindi na dapat kita isipin. Before I came here, no single day would pass that I didn't think of you." Narinig niya ng malinaw ang pahayag na iyon ni Rayleigh. Walang katumbas na sakit ang idinulot niyon sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay biglang may humugot sa kanyang puso at basta na lamang itinapon iyon. Talagang baliwala lang pala siya rito. Ang mga ipinakita nitong kabaitan at pagtingin sa kanya, lahat ng iyon ay pawang mga kasinungalingan lamang. Dahan-dahang lumakad siya palayo sa dalawa. Narinig na niya ang dapat niyang marinig. Hindi na niya kailangang kumprontahin si Rayleigh. Siya lamang ang lalabas na kahiya-hiya kung gagawin niya iyon. Pinilit niyang pigilin ang kanyang mga luha sa pagpatak. Wala itong karapatan na makita ang sakit na dinaranas niya. Para ano? Kaawaan siya? Napatiimbagang siya. Iyon ang huling bagay na nais niyang mangyari.
Gusto na niyang lumayo sa lugar na iyon ng mga sandaling iyon. Kaya kahit wala siya sa sarili, nakabalik din siya sa hardin. Parang nangihina siyang napaupo sa lamesa nila. Ang pag-uusap na narinig niya, kani-kanina lamang ay patuloy na naglalaro sa kanyang utak. Nagsasalitan ang sakit at galit na nadarama niya. Pero deep inside, alam niya na siya ang dapat sisihin. Oo nga, at tinulungan siya nito at nagpakita ng kabaitan. Ngunit kahit minsan ay hindi naman ito sinabi sa kanya na mahal siya nito. What he said was that he wanted her. He wanted her all right, walang duda. He wanted her in bed. He wanted her as a poor substitute of Denise. Napakagat-labi siya. Hindi pa naman huli ang lahat. Aniya sa isip para palakasin ang kanyang loob. Oo, nagtagumpay ito sa paggamit sa kanya. Ngunit hanggang doon na lamang ang magagawa nito sa kanya. Maya-maya ay bumalik na rin si Rayleigh. Kanina pa kita hinahanap sa loob. Narito ka na pala. Hindi kasi kita nakita. Ang akala ko lumabas ka na. I was just talking to Denise. Sagot nito. I know, Rayleigh. If you don't mind, mukhang tapos na rin naman ang party. Maybe we can go back to the hotel now? Baka kasi hinahanap na ako ni Kimi. Anya rito. Sure, I was just about to say the same thing. Tumayo sila at nagpaalam sa mag-asawang Ivan at Denise. You take care of Rayleigh. Bulong sa kanya ni Denise nang nakipagbeso-beso ito. Gusto ko sana, bago mo ma-realize na in love pa rin siya sa'yo. Iyon sanang nais niyang sabihin dito, ngunit isang simpleng ngiti ang naging tugon niya rito. Hindi niya makuhang magalit dahil wala naman itong kasalanan sa kanya. Kung mayroon siyang nararamdaman para dito, iyon ay selos. Nagsiselos siya dahil ito ang tunay na mahal ni Rayleigh. Ilang saglit pa ay pabalik na sila sa hotel. Hindi nakalampas dito ang kanyang pagiging tahimik habang nasa biyahe sila. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka riyan. Are you okay? Anito habang nasa loob sila ng sasakyan. Okay lang ako, medyo inaantok lang. You better take a nap. I'll just wake you up when we reach the hotel. Habang nakapikit ay iniisip niya ang kanyang magiging susunod na hakbang. Gusto na niyang makalayo rito. Ayaw na niyang makasama pa ito kahit na bilang amo. Ngunit ano ang ibibigay niyang rason dito? Maya-maya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung sino ang tumatawag. Isang unlisted number ang nakaregister sa screen. Sinagot niya iyon. Laking gulat niya nang marinig niya ang pamilyar na boses ng babae sa kabilang linya. Ate Kathy? Sigurado ka ba na hindi ako kailangan sumama sa'yo? If you want, I can go with you and help you explain. Sandaling itinigil ni Diana ang pag-eempake ng mga damit nila ni Kimi at napatingin sa mukha ni Rayleigh. Kung wala lang siyang nalalaman, iisipin niyang nag-aalala talaga ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay manhid na siya sa mga matatamis na salita nito. Huwag na, baka mas maging magulo pa. Kami na ni Ate Kathy ang bahalang magpapaliwanag kina Itay at Inay. Nang hapong iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang Ate Kathy. Dumating na ito sa Pilipinas. Sinundo niya ito sa airport kasama si Kimi. Tumuloy ang mag-ina sa isang hotel. Susunod din siya sa mga ito. Kaya lamang ay kailangan niyang bumalik sa hotel suite ni Rayleigh para kunin ang gamit nilang magtiyahin at para na rin makapagpaalam dito. Ipinaliwanag ng kanyang ate sa kanya ang dahilan kung bakit biglang naputol ang komunikasyon nito sa kanya. Biglaan daw ang naging pag-alis nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan dahil iniskandalo raw umano ito ng asawa ng boyfriend nito. Sandaling nagtago ito. Hindi na raw ito nakapagpadala dahil kapos din ito ng mga panahong wala itong trabaho. Nang mga panahon ding iyon ay hiniwalayan na rin daw ito ng ama ni Kimi. Mabuti na lamang daw at nakahanap ito ng panibagong trabaho sa isang cruise ship. Bukod daw sa mas malaki ang kikitain nito, ay malalayo na ito sa dating boyfriend. I would still be here for about a week. Babalik ka pa naman, di ba? Ani Rayleigh. Hindi na siguro tayo magpapang-abot pa. Baka magtagal ako sa probinsya.
Anya rito. Dahil sa pagdating ng kanyang ate ay nagkaroon ng kasagutan ang problema niya. Madali na siyang nakapagpaalam kay Rayleigh. Pasensya na at hindi ko natapos yung napag-usapan natin. Kung gusto mo, may kilala akong pwede mong maging assistant. Dagdag pa niya. Huwag na. Don't bother. Hindi na siya nagsalita pa. Kung sa bagay, hindi naman assistant ang kailangan nito, kundi isang babae na makapagbibigay rito ng panandaliang aliw. Masakit mang tanggapin ay iyon ang naging papel niya rito. Labis ang ginawang paggamit nito sa kanya. Sandaling naghari ang katahimikan sa loob ng silid na iyon hanggang sa muling magsalita ito. Diana, I don't want to sound selfish, but I wish you could stay. Seryosong wika nito. Bakas sa mukha nito ang lungkot. Naniniwala siya na malulungkot din ito sa pag-alis niya. Siguro kahit paano ay napasaya rin niya ito. Ngunit kailangan na rin niyang tuldukan ang lahat ng iyon. Isang kabaliwan lamang kung mananatili pa siyang kasama nito. Ako rin naman, masaya kang kasama. Galante at saka sayang din naman yung ibabayad mo sa akin. Trabaho lang ba ang tingin mo sa lahat ng ito? Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Iyon naman ang nais niyang mangyari. Nais niyang isipin nito na trabaho lang ang nangyari at ang namagitan sa kanila ay baliwala sa kanya. Malamang na siya na ang magiging pangalawang babae na tatalikod dito. But he deserved it. Sinaktan siya nito. Oo naman, you made a very attractive offer. Hindi ko kikitain ang perang ibinayad mo sa akin sa kahit anong kumpanya rito. That's why I made you sure you get what you're paying for. Napakunot ang noon nito. What do you mean? Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. You know what I'm talking about, Rayleigh. $100 a day for the service of an assistant is too much. That's why I decided to put on a bit more extra. I never expected to hear that from you. Nailing na wika nito. At ano naman ang inaasahan mong marinig mula sa akin? Tapang na tanong niya rito. Mahirap kitain ang pera dito sa Pilipinas, Rayleigh. Napatiimbag ang ito. Hindi na niya binawi ang pahayag niyang iyon. Wala na siyang pakialam kung ano man ang isipin nito sa kanya. Since you put it that way, I'll still give you the remaining amount, plus another $300 bonus. Talaga? At ano naman ang kailangan kong gawin? Nanindigan na niya ang kunwaring pagiging mukhang pera niya. Tumayo ito sa harap niya at hinawakan ang magkabilang balikat niya. Simple lang. Do it with me again tonight. Kinabahan siya sa nais mangyari nito. Ngunit hindi na niya ikinagulat iyon. Mas ginusto niyang isipin nito na pera lang ang dahilan ng lahat para pagtakpan ang kanyang nasaktang damdamin. Hinawakan nito ang kanyang baba at inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Maaari niyang tanggihan at takasan ito, pero hindi siya kumilos at pumikit lang. Hindi maitatanggi na kahit nasaktan siya nito, ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin niya para dito. Hinayaan niyang halikan siya nito. Habang ginagawa nito iyon ay nagtatalo ang kanyang puso at isip. Maya-maya ay bigla na lamang inihinto niya ang paghalik sa kanya. Tinignan nito ang kanyang muka at lumakad palayo. Rayleigh! Tawag niya rito bago ito makalabas ng pinto. Don't worry, you still get your money. Malamig na tugon nito. Kasabay ng pagsara ng pinto ay napaupo siya sa kama. Hindi na niya napigilang maluha. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nawala ito sa kanya, pati ang kaliit-liitang pag-asa na naiwan sa kanya na maging sila. Ngayon ay isang mababang babae na ang tingin nito sa kanya. Tinapos na agad niya ang pag-eempake. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Wala na si Rayleigh sa suite. Malamang ay umalis ito. Ngunit may iniwan ito sa kanya. Nakita niya sa ibabaw ng mesa ang 10 piraso ng $100. Dinampot niya ang mga iyon. Halos $2,000 na rin ang naibigay nito sa kanya. Napakalaki kung tutuusin, ngunit kulang pa rin bilang kabayaran sa kanyang nasaktang damdamin. Inilapag uli niya ang pera sa ibabaw ng mesa. Isinama na rin niya roon ang kwintas na iniregalo nito sa kanya.
Aalis ako sa Sabado para asikasuhin ang visa ko. Di ka pa ba sasabay sa akin? Saad ng ate ni Diana sa kanya habang magkatabi sila sa bangko sa loob ng kanilang bakuran. Hindi na muna ate, dito na muna ako para mag-alaga kay Kimi. Anya rito. 1 linggo na silang naroon sa Katiklan at hindi rin magtatagal ang kanyang ate roon. Sandali lang ang bakasyon nito at kinakailangan na nitong bumalik sa trabaho niya. Sigurado ka, pumayag na rin naman sina inay at itay na mag-alaga kay Kimi. Hindi mo na kailangan pang tumigil dito. Napabuntong hininga siya. Tama ang sinabi nito. Wala na siyang dapat pang problemahin dahil naayos na ang problema nilang magkapatid. Maaari na siyang bumalik sa dating buhay niya. Alam ko, pero mas gusto kong dumito na lang muna. Napangiti ito. Salamat ha, ang dami kong naging atraso sa'yo. Lumapit ito sa kanya at yumakap. Alam niyang pilit ding pinalalakas nito ang loob sa muling pagkakahiwalay nito sa anak. Okay lang yun, mabuti na lang at naintindihan din tayo nila itay. Gusto ko nga rin sanang magpasalamat doon sa lalaking nagpanggap na asawa mo. Kahit paano'y nakatulong din yun. Si Riley? Malamang wala na siya rito. Aniya. Hindi mo ba siya namimiss? Kung sa bagay, bibihira lang ang ganong lalaki. Tumahimik na lamang siya. Hindi nito alam ang buong kwento ni Riley. Ang ginawang pagtulong lamang nito ang alam ng ate niya. Huwag kang mag-alala, makakatagpo ka rin ng talagang para sa'yo. Ikaw pa, mabait kang bata. Anito para pasayihin siya. Ngumiti lang siya. Kung pwede nga lang na si Riley na sana. Ngunit alam niyang malabo nang mangyari iyon. Ngayon palang marahil ay limot na siya nito. Maya-maya ay narinig niyang nagsisigawan ng kanyang 2 pamangking lalaki. Tinignan niya kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Ganoon na lang ang kanyang pagkagulat. Hindi ano ang dahilan, kundi sino. Sa labas ng kanilang bakuran ay naroon si Riley. Nakatayo lang ito at nakangiti sa kanya. Hi. Anito. Mahina lang ang pagkakasabi niyon, ngunit narinig pa rin niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang makalapit siya rito. I just want to ask why did you leave your money and the necklace? Yun lang ba? Simple lang naman ang rason. Yung pera, hindi ko pinagtrabahuhan yun. Yung kwintas, hindi akin yun. Is that the only reason? Kung mayroon pa man ay wala ka nang pakialam doon. Tatalikuran na sana niya ito nang pigilan siya nito. May karapatan akong malaman. Anito, tumaas ang isang kilay niya. At bakit? Dahil ba naging amo kita? Umiling ito. No, it's because I care for you. Sarkastiko siyang napangisi. Really? Sigurado ka? Hindi si Denise ang kausap mo para sabihin mo yan. Halata sa mukha nito ang pagkagulat sa ipinahayag niya. Nagulat ka, no? Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Denise? How dare you lie to me? Ginamit mo lang ako. Narinig ko ang usapan ninyong 2. Sinabi mo pa sa kanya na walang araw na nagdaan na hindi mo siya naiisip. Hindi ka na nahiya? Pati ang babaeng may asawa ay ginugulo mo pa. Binuhos na rin niya rito ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Dahil sa bugso ng damdamin ay hindi niya napigilang mapaiyak. Wala na siyang pakialam kahit nakatingin pa ang ate niya at ang kanyang 2 pamangkin. Oo, sinabi ko nga yun. But why are you so affected? Dahil hindi niya makuhang sagutin ang tanong nito. Dahil ba mahal mo ako? Oo, dahil mahal kita. Tuluyan na siyang napahagulgol nang aminin niya ang bagay na iyon dito. Nilapitan siya nito. Mahal din kita, Diana. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako si Denise. Iniangat nito ang muka. Alam ko, totoo na walang araw na nagdaan na hindi ko naiisip si Denise simula na maghiwalay kami. But when I met you, nagbago ang lahat. I began to feel alive again. You reminded me how to love again and not to a person who is part of my past. Alam ni Denise yun.
Siguro kung napakinggan mo ang buong pag-uusap namin ay nalaman mo na iyon ang sinabi ko sa kanya. How could I? You never told me. May hinampong wika niya rito. That's why I'm here. I want you to know that I love you, but you didn't give me the chance. You told me everything was just for the money. Hindi ako naniniwala sa'yo, kaya kita sinubukan. And when I saw the money still there on the table, I knew you were lying to me then. What happened between us is not about the money. Nasaktan lang ako kaya ako nasabi yun. Anya. Alam ko naman na hindi ka materyosong babae. Nakangiting sabi ni Rayleigh. How did you know? Because I won't fall in love with just anyone else. It would take a very special person to make me love again. And I'm glad that it's you. Madamdaming wika nito. Talaga? Talaga. Pagkasabi niyon ay muli siyang niyakap nito. I don't want to spend my life regretting, Diana. Please, marry me. Sigurado ka? Hindi ka ba nagbibiro? At hindi ka rin nag-iisip ng divorce? Hindi ako nagbibiro sa ganitong bagay. Gusto kong maging tayo, Diana. This time, I want it to be real and forever. Dama niya na taos sa puso nito ang alok nitong pagpapakasal sa kanya. Sasagot na sana siya ng oo, nang bigla siyang may narinig na sumigaw. Dapat lang, bata ka! Alam na ng buong baryo na to na asawa ka ng anak ko. Ang kanyang ama iyon. Oho, itay! Kaya nga po nandito ako. Pasigaw rin na sabi ni Rayleigh sa kanyang ama. Nagtawanan ang lahat ng kapamilya niya na nakasaksi sa nangyari. Maya-maya ay naglapitan ng mga ito para batiin sila. Sino nga bang mag-aakala na ang relasyon nilang nagsimula sa pagpapanggap ay mauuwi pala sa totohanan? At kagaya ng sabi ni Rayleigh, real and forever.